yung pong ating custodian ng ating pong House of Representatives, ano. And I read that Major Magsalos, that you have brought, is this true, General Magsalos? In accordance with what I got, nagpasok ka ng 38 caliber dito sa kongresong ito? Yes, Major Magsalos. May nakuwang 38 caliber Negative, Mr. Chair. nung last hearing. Mr. Chair, hindi po ako yun, Mr. Chair. So hindi ikaw yung may dala ng 38 caliber. Wala po, Mr. Chair. So we are inviting our LSB, no, para to find out, no, Yes, Mr. yung Chair. veracity ng report. So sige, you are raising your hand. Mr. Chair, Yes, go ahead. ako po yung nagdala nung caliber 38. Bakit may dala ka ng Ebidensya po yun na pine-present po sa court kasi under po yun eh. you are Desden, right? Yes, Your Honor. Why did you bring a gun in the House of Representatives? Kahit kami mga congressman, hindi kami nakakapagdala ng baril dito. But you, I invited a resource person to bring a gun inside the House of Representatives. Ha? Bakit ka nagdala ng baril dito? Kahit nasabihin na natin na yun ay ebidensya. Saan ebidensya yun? Your Honor, na-restrict po kasi ako sa custody po ng NCRPO. So umaattend po ako ng hearing. Kaya naisipan ko na pong dalhin doon kasi hindi na po ako makauwi sa bahay. Have you reported that sa gate? Na yun ay ginagamit sa ebidensya? Yes, Mr. Chair. Have you reported that? Yes, Mr. Chair. So, in a while, we'll be asking the PSB kung yun ay talagang sinabi mo doon sa report sa amin. But that worries us, ha? Sige, Congressman Akop. Saan galing yung baril na dala mo sa bahay ninyo? Ebidensya po yun, sir, na ako ang may Hindi mo custody. naman sinasagot yung tanong ko eh. Saan galing yung baril? Kasi ang sagot mo kanina, hindi ka na makakabalik sa bahay. So saan galing yung baril na yun? Sa bahay po, Mr. Chair. Ebidensya na sa bahay. General Tates, is that in accordance with the rules? Hindi ba pag ebidensya, nandun sa evidence custodian, sa evidence room? That's correct, Your Honor. And that is the thing that I will have to look into, especially that before they were on house arrest here at House of Representatives, they were under custodial under the custody of the regional headquarters, particularly at the regional headquarters support unit. Restrictive custody po sila doon, Your Honor. So, ang ibig lang sabihin nito, yung baril na ebidensya, naiuwi pala ng mga pulis. Hindi, kaya nga, naiuwi din niya yung 27 million, eh. Hindi. Binabasa ko kasi nag-worry ako, nag-report sa akin yung PSP na sinasabi yung baril na ipasok. Actually, nakalusot sila sa sa entrance. But nung dinadala na sila sa detention, doon nakuha yung 38 caliber. And now, nare-reveal pa na yun ay for evidence purposes. Now, galing sa bahay, dala mo. So, hindi ka pa mag-iisip. Di ba? Anyway, antayin lang natin sa PSB. So, you wanted to speak? Sige, Desden. Mr. Chair, nung kailan lang po, last week, LSP. umatin po ako ng hearing, Mr. Chair. Dala ko na po siya nung umatin ako ng hearing. No, again, I didn't get it. Come again. Mr. Chair, may expected kasi na hearing ako inatinan so kaya naisipan ko nang dalhin sa custodial facility yung ebidensya para hindi na po kasi ako makauwi, Mr. Chair. Okay naman yun, wala tayong problema doon. But the mere fact, no, that evidence is part of the custody, what do you call that, unit nyo, dapat nandun yung baril, di ba? At any rate, so we'll be
before we act on the motion because we're just waiting for another congressman. So gusto ko na malaman dun sa Sorry. kay Richel Morales. Kilala mo naman yung mga Chinese doon, di ba? Mga boss mo, di ba? So you know about the Rolex Rolex na relo po. nung suot nung boss mo? Ito ko sa So wala kang alam doon sa Rolex. Okay, si what you call this, si Nobesio. Alam niyo yung Rolex, di ba? Alam niyo ba? Hindi. Your Honor, hindi ko po alam, Your Hindi Honor. alam. Si Rainier, hindi rin alam. Hindi ko rin po alam, Your Honor. I'm sorry kasi mainit ako doon sa Rolex na yun eh. Wala kasi ako Rolex eh. Gusto kong makita kung gaano talaga kaganda yung Rolex na yun. So, anybody who wanted to, Congressman Yeah. Paduano. Ay, ganito lang, Chairman. Kasi, of course, si Congressman, Deputy Majority Leader, nag-move na to silent contempt. Pero ganito lang yan, Chairman. Kasi, ang lalabas dito, kung hindi nagsisinungaling si General Mariano, na ako naniwala ako, sundan ko lang mamaya yung kay Colonel Guevara. In short, ang nagsisinungaling si RD, ang Regional Director. Ano yung nasa kay RD na magsinungaling dito na sabihin niya na alam ko na. Dati, ako tingin ko wala. Diba? Simple niya, aminin ni RD na alam ko na yan nung ganitong oras, blah blah, etc. Pasok doon sa pagpunta ni Guevara. Wala. Diba? Pero, sabi ko nga, it's either RD or ang district director ng Southern Police District. Pero I do believe, kasi Colonel Guevara, Yes, Mr. Chair. ano yung purpose mo talaga doon na dumaan ka after the operation nung Sunday ng anong oras ka ba dumating doon? Sa quarter? That was Saturday, Mr. Chair. Right Saturday. Yeah. Anong oras? Right after the operation, Mr. Chair, mga 6 to 7 a.m., Mr. Chair. Mga 6, 7. Nag-usap kayo, anong oras siya dumating? Si, Mga 8 to 9, Mr. Chair. sorry? Around 8 to 9, Mr. Chair. O, anong purpose mo doon pumunta? Para i-update po sa operation, Mr. Chair, and to tell everything what happened on the operation. You tell everything what happened. Yes. Pero lumoral ka the time. Sa pagod, Mr. Chair, yes. Sa pagod. Kung pagod, hindi naman yan dapat ikalor-moral eh. I cannot recall, Mr. Chair, on the term, Mr. Chair, no, because hindi ko talaga... Colonel Guevara, ganito na lang diretso. Kasi, ngayon na-cite ka na in contempt for 15 days. Tama? Yes, Mr. Chair. Baka ipa-extend ko yan, imumove ko rin na extend. Instead of 15 days, gawin natin 30 days. Okay, so Hindi. Congressman Paduano, before you, we will not allow that for the moment. No, I'm doing yet, Mr. Chairman. At yung sinasabi ko lang, sabihin mo na, lumoral ka dahil palpak yung operation. Yun ang i-report mo kay RD, kay district director mo to seek guidance until you do. You can answer. Answer back, please. Mr. Chair, hindi po ako nagsabi sa kanya ng low moral ako, Mr. Chair. Hindi mo sinabi. Pero sabihin mo sa kanya na itong nangyari, ang spot report is only 4.6 million pero may 27. Tama? Yes, Mr. Chair. Yon ang purpose mo, di ba? Yes, Mr. Chair. O now, Mr. Chairman, General Mariano is denying na ni-report daw yung specific amount ni Guevara nung oras na yon. Ano ang mawawala kay Guevara? None. Why? Lumabas nga eh. Pinilot lang nila eh. Pinalabas sa 27. Well, in fact, Mr. Chairman, and gusto ko lang i-confirm, Guevara, kasi the affidavit of Michael Nobesio. Noviesio states na pagkatapos ng operation, magkasama kayo sa sasakyan, tama? No, Mr. Chair. Si Rainier. Magkasama kayo, Rainier. Sasakyan. Opo, Mr. Chair. Sino yung mga nandun?
si Lester po, Demokrito, si Police Major Quijana, saka si Colonel Guevara po. O, ano nakita mo doon na kinarga sa sasakyan? At, 4 na box po. 3 maliit, 1 malaki, tapos mga eco bag po. Eco bag. Opo. Oh. May singit lang ako, Congressman Paduano. So, nung nandun ka sa sasakyan, dahil ikaw yung, di ba, ikaw yung natulog sa sasakyan, di ba? So, nung pumunta na sila na SPD, ano yung mga napag-usapan nila doon? Sino-sino ang mga nakaupo doon? Ayun, tatanong pala ni Congressman Paduano yun. So, ikaw na. Anyway, Please answer ganito lang. Congressman Paduano, please. Ito lang. Sa pinabit mo, you said na na-overheard mo na nag-usap sila na 31 million. Tama? Yes, Your Honor. And I do believe na 31 million nga. Bakit, Mr. Chairman? Kasi sa pinabit niya, after nung inquest proceeding na wala yung nobisyo, ikaw lang yun nandun, di ba? Ikaw, Siya lang po yung sumama sa inquest. Ako po, ikaw yung nagtago. Agad. May 1 million na ibinigay. Sa kanila, hinati nila. Pero hindi nagpakita yung pangalan, Rainier po. si Renier. Nandun sa inquest, after the inquest, binigyan sila ng 1 million through Michael Nubicio. Ang instruction is pagatian nila. Pero, Congressman Paduano, I think we have to add on that, kasi Colonel Guevara told in the investigating report that it was 2 million. Colonel Guevara, can you kindly tell us kung magkano nabigay sa kanila? I have no personal knowledge, Your Honor. You have no personal knowledge? Gusto mo ano ko yung video? Pwede ko ipalabas ngayon yung video, sinabi mo 2 million sa kanila. Sir, I cannot Don't answer lie, ayan, magsisinungaling ka na naman. Sandali, ipalabas mo yung video. Mr. Chairman, pag napatunayan nagsisinungaling to si Colonel Guevara, gawin mong 30 days yung nito. Yung contempt nito. Colonel Guevara, wag mo na ako hayaang ilabas yung video. Yes, kasi Mr. Chair. Ha? It was in the video, Mr. Chair. Ano? Hindi ko alam na binidyo yung Mr. But it was in the video, Mr. that I have said that, Mr. Chair. Sinabi mo na may 2 million. Oh, correct. Kasi sinabi mo napanood ko na meron kang na ibinigay yung 2 million Sabi mo binigay kay Quijana yung 2 million. Si Quijana ang nagbigay sa kanila ng 2 million. Tama. No. 2 million ang sinabi ni Guevara na 2 million ang binigay sa asset at 2 million kinip ng DSOU. Yun ba ang statement mo, Di ba? Colonel Guevara, 2 ito- million? Kasi kung 2 million, Mr. Chairman, in short, kinupit pa. Kasi 1 million lang natanggap ng dalawa Pinagatian nila. Tapos, diretsong binigay yung 1 million from Major. Major Quijana po, Your Honor. Oh. In short, kung 2 milyon ang pinag-usapan nila Guevara at saka ni Quijana, yung binigay 1 million lang pinagatian. Oh, may 1 million. Kukulan yung dalawa. Kawawa naman.